Okay mga guys, ito na. Ito yung Boston Bay na digital control. So papakita ko na sa inyo kung ano ang resistance value ng isang Boston Bay window type. Ito, ayan ito window type. Ito yung thermostat control niya. Okay? At ito naman ang kanyang pipe sensor. Okay, so wag na natin patagalin para para magkaalaman na. Okay. So, yan, set na natin sa automatic sa kilo ohms. Okay? So, ganito mga So, unahin muna natin ang kanyang pipe sensor para malaman nyo kung ano. Okay, ito titignan natin ito ang tunay na resistance value ng pipe sensor ng window type Boston Bay. Ito okay mga guys, so welcome back to my YouTube channel again kay Master JM. Okay, so today mga guys, meron lang ako sa inyong i-brought out o isang sikreto ng isang window type na Boston Bay. Ayan ang tatak niya ay Boston Bay. Window type siya. Non-inverter siya. So, nais ko lang sa inyong ipakita at ipaalam kung ano ang tamang sensor value ng isang window type na Boston Bay. Ito ay non-inverter to mga guys. So, ito, sa pagkakataong ito, sasabihin ko na sa inyo para malaman nyo, in case na magkaroon kayo ng mga ginagawa na ang tatak ay Boston Bay, ay alam nyo na. Okay? So, ito yung mga sensor niya. Ito, sensor ng... Ito yung pinaka-board niya ng Boston Bay na window type. Hindi siya non-inverter, kundi digital lang siya. Okay, ayan. Ito ang kanyang pipe sensor. Itong pinapakita ko sa inyo. Ayan. Gusto kong ipaalam sa inyo ano ang tunay na sensor ng isang pipe sensor nito para hindi na kayo malito pa. Okay mga guys, ito at ang kanyang thermostat sensor. So, i-brought out ko sa inyo na kung ano ang value ng isang sensor nito na in case na magkaroon kayo ng ganitong mga customer na ganito ay Boston Bay. Ito. Ayan, Boston Bay. Ay, wala na. Tinanggal ko na pala. Ito, ayan. Ito ang pinaka-digital control niya. Ayan. So, ito mga guys, so papakita ko na sa inyo ang real resistance value ng sensor ng Boston Bay. Okay, so ito tatanggalin na natin. Okay, teka, pero napakahirap yata ng isang kamay lang. So ayusin mo natin camera mga guys. Teka. Okay mga guys, ito na. So ito yung Boston Bay
na digital control. So papakita ko na sa inyo kung ano ang resistance value ng isang Boston Bay window type. Ito, ayan ito window type. Ito yung thermostat control niya. Okay? At ito naman ang kanyang pipe sensor. Okay, so wag na natin patagalin para para magkaalaman na. So, okay. So, yan, set na natin sa automatic sa kilo ohms. Okay? So, ganito mga So, unahin muna natin ang kanyang pipe sensor para malaman nyo kung ano. Okay, ito titignan natin ito ang tunay na resistance value ng pipe sensor ng window type Boston Bay. Ito, mahirap. Teka. Okay, ito. Okay, ito resistance value. Pakahirap talaga mag-isa, mga guys. Ayan na. So, ayan. Ayan na natin. Okay. Yun. Kung nakikita nyo, may nakukuha tayong 7.97 kilo ohms kilo ohms. Okay? So which is tamang-tama sa kanyang value. Okay? 7.97. Ito yung pipe sensor ng window type na Boston Bay. At ito naman ngayon, titignan natin ang resistance value naman itong thermostat sensor niya. Okay? Ito, titignan na natin kung pare-parehas lang. Okay, so may nakukuha tayong 7.94 kilo ohms. So ibig sabihin, ang mga sensor ng Boston Bay window type non-inverter aircon ay nagre-range siya ng 7 kilo ohms hanggang 9 kilo ohms ang pwedeng maging resistance ng normal resistance ng isang sensor ng Boston Bay. Okay mga guys, so nalaman nyo na. So kasi once na nagloko na yan at nag-change value na yan, yung mga sensor na yan ay hindi na magloloko na andar niyan. Pwedeng mag-error yan, pwedeng hindi aandar. So kailangan makita nyo ang para dapat alam nyo ang sensor value ng isang Boston Bay. Okay, gano'n lang. So ito, ulitin ko ulit mga guys. Ang sensor value ng isang Boston Bay window type aircon, non-inverter ay nagre-range siya ng 7 kilo ohms hanggang 9 kilo ohms para mapatino nyo siya o mapaandar nyo ng normal. Okay mga guys, so hanggang doon lang tayo mga guys. So nag-brought out lang ako sa inyo para malaman, para hindi na kayo malilito susunod na pag-check up nyo sa isang Boston Bay. Basta window type aircon to. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo. Okay, so sana marami kayong magulo talaga. Teka, sandali So sana meron kayong natutunan sa aking konting tips ni Master JM. Okay, so ito, hanggang dito na lang. So sana may apply nyo sa inyong mga ginagawa.
Okay, so konting kalaman to, konting tips lang to pero malaking pakinabang para sa inyo. Okay? So, okay, hanggang dito na lang tayo. God bless. Tsaka wag nyo na rin kalimutan mag-subscribe mga guys. Ayun lang ang tangi kong hinihiling sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel. Okay? Like and share nyo na rin siyempre. Okay mga guys, okay? Salamat.